Brad, may $40,000 daw akong babayaran para dun sa work permit ko for Canada. Legit ba to? Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So, if you're watching and following this channel, chances are nakapag-research na kayo ng konti. Paano ba pumunta ng Canada? And chances are you stumbled upon this program called yung Temporary Foreign Worker Program. So, generally speaking kasi, ang mga employers in Canada, paminsan nahihirapan sila na maghanap ng employees para kubrahin yung mga posisyon. So, halimbawa, isipin ninyo your small ski resort na napakalayo from major urban centers. So, paminsan, mahirap ang recruitment and in many ways, nakakapag-recruit lang sila from outside Canada. So, dito pumapasok yung Temporary Foreign Worker Program. But generally, we have to take 2 steps back to understand this. So first is, sino ba ang authorized to work in Canada? Well, una sa lahat, mga Canadian citizens, eligible sila, walang question. Pati na rin ang permanent residents in Canada, pwede rin sila magtrabaho, no restrictions whatsoever. Kung ikay foreign national at gusto mo magtrabaho in Canada, generally speaking, you need what's called a work permit. So in other words, kailangan kumuha kayo ng dokumento na nagbibigay sa inyo ng autorisasyon para magtrabaho sa loob ng Canada. Pero dito nagiging komplikado at nagiging masalimuot ang proseso. Usually, sa ibang bansa, ang mga employers kailangan nilang sponsor yung work permit application ng isang foreign national. So halimbawa, kung pupunta kayo ng Dubai, kailangan may isang employer doon na willing na isupport ang inyong work visa application. For Canada, it's similar, pero may extra steps. At dito pumapasok yung tinatawag natin na Labor Market Impact Assessment or LMIA. Ano naman tong LMIA? Well, isa tong document na nagpapatunay na yung employer nga ay ginawa na ang lahat para makapag-recruit within Canada ng Canadian citizen or Canadian permanent resident. At dahil wala na nga silang mahanap, pwede na sila mag-hire ng isang foreign national para kubrahin ang posisyon. And once na makuha na ng employer yung LMIA document na ito, ipapasa ito ng employer sa foreign national para ngayon, ang foreign national pwede na mag-submit ng isang kompletong application for a work permit. So maaaring itong foreign national na ito ay nasa labas ng Canada o pwede ring nasa loob sila dahil mayroon na silang hawak na work permit at nag-e-extend lang sila ng kanilang permiso o otorisasyon para manatili sa Canada bilang temporary foreign worker. Yan, kung kayo nasa labas ng Canada, first time ninyo mag-apply, bibigyan kayo ng tinatawag na work visa unless, syempre, kung visa exempt kayo, bibigyan kayo ng dokumento na approve na nga ang inyong work permit. At dahil dyan, pwede na kayo mag-travel to Canada at pagdating ninyo sa port of entry, dito iimprenta or ipiprint ang inyong work permit na magbibigay sa inyo ng authorization to work for a specific employer. So kung sino yung employer na nag-apply for the LMIA, kung ano yung pinublish nila na posisyon, kung saan sila nagre-recruit at para saang posisyon man ito lang ang pwede ninyong itrabaho sa Canada. Ang tawag dito ay isang closed work permit. Tignan natin yung isang example ng isang foreign national na nasa Canada na. Halimbawa, empleyado na siya sa isang kumpanya at patapos na ang kanyang work permit. Pero nakahanap siya ng bagong trabaho sa bagong employer. So itong bagong employer na to, minabuti nila na gawin kaagad yung LMIA application. Nakakuha sila ng LMIA positive determination before the expiry of the work permit. So itong foreign national na to, nakapag-submit ng kanyang work permit application from inside Canada. So effectively, isa itong extension ng kanyang work permit from inside Canada, pero effectively as well, it's a new work permit dahil they're coming from employer A to employer B. So in other words, parang bago din talaga yung kanyang work permit. Ang maganda lang dito, itong foreign national na ito, pwede siyang maghintay from inside Canada instead of waiting from outside. And this is of course in contrast dun sa maraming mga cases na nag-a-apply ng kanilang work permit for the first time from outside Canada. So halimbawa, nakahanap kayo ng employer na meron ng positive LMIA determination at mag-a-apply kayo ng inyong first work visa to Canada.
Sabihin natin, temporary worker din kayo sa Singapore. So, sinabit ninyo yung work visa application ninyo sa Canadian High Commission through immigration and then na-approve. So, lipad kayo sa Canada. Paglapag ninyo sa Canada, sa airport pa lang, doon ipiprint ang inyong work permit. And the deed is done. Pero bibigyan ko rin kayo ng third example. So, halimbawa, nag-a-apply kayo from the Philippines. Tatandaan lang natin na normally yung Department of Migrant Workers ng Pilipinas mismo, hindi nila pinapayagan ng direct recruitment of Filipino nationals for foreign deployment. Kailangan dumaan kayo sa mga accredited agencies. Pero syempre, merong mga exemptions dyan. At para malaman ng mga exemptions, mas mabuti po na dumulog kayo mismo diretso sa Department of Migrant Workers. So in my years of experience dealing with temporary foreign workers in Canada, syempre may mga nakikita akong mga red flag. Una sa lahat, tandaan natin ang basic rule na yung employee, meaning yung foreign national, hindi pwedeng sila yung magko-cover ng costs ng labor market impact assessment. Dahil sinabi ko nung simula pa lang na ang LMIA, kailangan ng employer ang gumawa nito. In fact, may mga probisyon sa batas, both at the federal and provincial level, na pinagbabawal ito. Merong penalties para sa employees, merong penalties para sa employers. The sad reality is, ang dami talaga dyan mga recruiter na ipinapasa yung cost of recruitment, pati yung cost ng LMIA dun sa foreign national. Isang malaking red flag dito is kapag nakita natin na napakalaki ng amount na hinihingi ng recruiter. Una sa lahat, yung recruitment fees, hindi naman talaga dapat yung foreign national na nagbabayad. Ang pwede lang nilang singilin sa inyo as a foreign national ay yung fees for the professional services sa pag-a-apply ng work permit. Pero pag nakita ninyo yung mga fees nila na umaabot na ng 20,000 Canadian dollars, sabay magtaka na kayo. Bakit ganun kalaki? Dahil merong mga going market rates, ang recruitment, pati na rin ang labor market impact assessment. Ang mga law firms, ang mga consultants, they typically charge anywhere between 5,000 to 10,000 for LMIA. So, kung maabot na to ng 20, baka naman kayo na yung nagbabayad ng LMIA pati ng recruitment. Magdalawang isip, mag-double check, magtanong. At kung hindi pa rin kayo sigurado, kumonsulta kayo. So guys, balikan natin yung example ng 40,000 na recruitment fee for a work permit in Canada. Diba, inile-legit check nga natin ito. Guys, red flag ito. Una sa lahat, napakalaki ng amount. So, in my experience as an immigration lawyer, nakita ko na ito ng napakaraming beses na yung costs for recruitment, pati na rin for the labor market impact assessment, ay tinatapal ng recruiter or ng employer dun sa work permit costs na sino-shoulder ng foreign national. Guys, bawal po to. Ayon sa batas, hindi po pwedeng i-recoup ng employer or ng immigration consultant or ng immigration lawyer or ng recruiter ang costs for recruitment, pati na rin po ang costs for employing a foreign national from the foreign national themselves. Ang pwede lang po nilang singilin sa inyo ay yung pagbabayad ng inyong work permit application. So, ingat po tayo sa mga ganitong scheme. Red flag. So guys, the Temporary Foreign Worker Program, isa lang to sa maraming paraan at maraming programa para makapasok sa Canada as a work permit holder. So if you want to know more, watch this space. Watch for the next videos na kung saan i-discuss natin yung mga iba pang programa under Canada's immigration system. Guys, if you found this video useful and informative, please like, share, and subscribe. Share ninyo with your family and friends. Maybe they're going through the same process at baka mapakinabangan nila tong video na to. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I'll see you at the next one. Bye.